Naharap ang DTI o ang Department of Trade and Industry Investigation Panel. Paulit-ulit na sinuri ang Montero Sport. Sa gitna ito na mareklamo kaugnay ng sudden unintended acceleration o di manoy bigla ang pag-arangkada ng sasakyan na naranasan daw ng ilang nakabili ng naturang SUV. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Jessica, hindi lang 10 beses na pinabalik-balik itong Montero Sport Unit na tinest kanina doon mismo sa loob ng compound ng Mitsubishi plant, no? At ito daw ay para patunayan na wala talaga diferensya itong binebenta nilang sasakyan. Paulit-ulit ang testing ng Montero Sport na ginawa ng Mitsubishi Motors Philippines sa harap ng mga taga-Department of Trade and Industry. Aarangkada ng mabilis, sabay preno. Ito'y para raw patunayang gumagana at maayos ang buong sistema ng Montero units nila sa gitna ng mga reklamo ng tinatawag na Sudden Unintended Acceleration o SUA ng kanilang SUV. 100 siguro lagpas pa tayo doon sa mga puno na yun para marating na yung 100 from stop. Hindi naman kasi ganun as treated to as a sports car na in 3 seconds it will reach 100. Ito ma'am siguro nasa 14 seconds para ma-reach yung 100. Pinuntahan ng DTI Investigation Panel ang Mitsubishi plant sa Santa Rosa, Laguna para mas masuri ang Montero Sport. Kapag nagkaroon ng detection ng trouble code, yung illumination lamp sa dashboard will light. And the only time na mawawala yan kapag in-erase ng authorized service center namin. What particular error would give you an idea that you have a possible SUA scenario? Is there a tool that we can use? SUA is a phenomena because of something happened. So the SUA has no tool to detect or any diagnostic. Sabi ng mga taga-Department of Trade and Industry, hindi pa ito sapat para magkaroon ng ganong konklusyon. Sa pagdinig dito sa Santa Rosa, Laguna na tumagal ng 2 oras, hindi dumating yung mga complainant. Si Rafael Nieto na nakapagbalik ng Montero Sport matapos ang 3 taong pagrereklamo, tinutukan ang technical test. This has happened with a lot of other people and I would like to just try to see what I can do in contributing or trying to find out because we want to avoid this from happening again. SUA umano ang nangyari sa puting Montero Sport na ito na nakuna ng CCTV. Dahan-dahan itong umatras at umabante. Saka nagbaba ng pasahero. Makalipas ang ilang minuto, nagpalitan ng driver. At maya-maya, bigla itong umatras at bumangga sa mga nakaparadang motorsiklo. Bigla rin itong umabante at nagbuga pa ng maitim na usok. Bukod sa technical test kanina, 2 hanggang 3 pagdinig ang isasagawa ng DTI bago bumuo ng konklusyon tungkol sa SUA issue ng Montero Sport. Jessica, kanina doon sa pagdinig, isa sa mga miyembro nitong investigation panel ang talaga nagigiit na sana daw hindi lang basta free check-up yung ibigay dito ng Mitsubishi doon sa kanilang mga customer na bumili nga ng Montero. Ang kailangan daw kasi kumbaga top to bottom na pag-check at malaliman talaga para malaman kung nasan talaga yung problema kung meron man. Jessica. Sherry Ann, basic questions. Announced ba, scheduled ba itong pagpunta nila doon sa Mitsubishi? Jessica, sorry, pakiulit lang. Announced ba o scheduled ba itong pagpunta ng mga nag-imbestiga sa Mitsubishi? Oo, Jessica, announced to. Actually, nag-invite pa nga yung mga taga-DTI dito sa magiging pagbisitang ito sa planta. At saka yung, para lang sa kaalaman din ng lahat, itong mga itinest na mga sasakyan na ito yung mga nakahanda mismo doon sa planta ng Mitsubishi na ipinakita sa atin mula doon sa mismong pinaka-demo area, yung pinaka-showroom nila na masasabi natin doon sa mga model na Mitsubishi. Papunta dito, hanggang dito sa nakikita nyo ngayon sa ating television screen na itinetest, ito ay mula mismo doon sa compound ng Mitsubishi. Jessica. Okay, randomly picked yung mga ginamit sa pan-testing
Kasi alam mo, baka pagdudaan, sabihin, syempre, namili sila nung medyo sigurado kasi, di ba, may mga mag-iimbestiga. Mas maganda kung randomly pick, di ba? Yun ang sasabihin, pihado ng mga viewers. Actually, hindi ko masasabi kung randomly pick, ano? Kasi pagdating natin, Jessica, ay talagang nandun na yung isa, yung unang pinakita natin, yung kulay maroon, doon sa pinakalabi. Ito yung tinest yung makina, pati yung dapat sana, yung sinasabi nila na dapat mag-display kung doon sa mismong screen niya, kung merong problema doon sa engine. Yung pangalawa naman, nakaprepare na rin ito, tong kulay brown na Montero na sport na ito. Ito yung paulit-ulit na itinest doon. Hindi lamang natin na-establish, Jessica, kung kaninong pag-aari ito, kung ito ba ay isa doon sa mga inirereklamo o isinauli o yun yung mga na-i-buyback. Basta ito, Jessica, itinesto, nakaprepare ito pagdating natin doon. Jessica. Kasi maganda nga ring matest, no? Nabanggit mo. Magandang matest yung mga inirereklamong unit, di ba? Very telling nga lang yung video na pinakita mo, yung puting Montero. Ano ba yun? Pakidetalye mo nga kasi kitang-kita nga yung bigla niyang pag-atras, tapos bigla niya ring pag-arangkada at may mga nabunggu siya agad, no? Jessica, ito yung actually isa sa mga iprinisinta rin ng Mitsubishi nung nag-press conference sila the other day. Ito kasi yung isa doon sa 97 units na sinasabi na nagkaroon ng sudden intentional acceleration na ngayon nga ay inirereklamo doon sa naturang kumpanya. Ang sinasabi kasi dito, Jessica, ang naging depensa dito ng Mitsubishi Corporation nung present sa atin sa media, no, kung makikita daw, hindi naman napindot o na-press nung driver yung pinaka-brake mismo nitong sasakyan na to dahil ang pinopoint out nila doon, Jessica, hindi naman daw umilaw yung brake light sa likod kumpara doon sa unang eksena, yung unang bahagi nitong video na ito na pinakita nila na medyo mas mahaba na nung unang driver ang nagmamaneho nito ay umilaw pa yung brake light. Ito, Jessica, isa lamang doon sa napakaraming video na ipinakita nung araw na yon na Mitsubishi. Pero isa rin to doon sa mga sinasabing dumanas ng SUA. Okay, Jessica. pero itong nagmaneho nung puting Montero na ito, marunong mag-drive kasi dun sa pagkakabunggo niya paatras at yung pag-arangkada niya pa sulong, no? Parang nag-aaral magmaneho. Masasabi mong ganon. Oo, eto Jessica, kung titignan natin yung video, no, talagang yung pumalit na nakaputi na nagmaneho noong umatras abante ng mabilis itong SUV na ito, masasabi natin, mukha talagang marunong ito dahil ibinigay sa kanya nung kasama niyang lalaki. Kaya lang nga, eto kasing pagkataon nitong nag-drive na ito, hindi na ito na-establish. Ang pinaka-definite lang, isa ito doon sa 97 na naghain ng complaint dito nga sa Mitsubishi sa issue ng SUV. Jessica. Okay, pero ginagamit din ng Mitsubishi ngayon for their defense kasi sabi nila mukhang hindi nagpreno kasi hindi umilaw yung brake lights, no? Jessica, at ang sinasabi nga dito nung management na Mitsubishi, kaya daw nila pinakita tong video na to kasi daw yung mga lumalabas sa media previously, masyado daw edited at hindi na ipakita na yung first part, talaga naman na umiilaw daw itong brake light at talaga nagpa-function. Walang senyales na magkakaroon ng sudden unintended acceleration kumpara doon sa second part na bigla na lamang umarangkada at umatras. Okay, Jessica. maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.